Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ato oras alas 3:09. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya si Frank Mendez. May hapon sa ato mga sukintig paminaw ni ata karon sa katapusan nato nga hugna sa pagpanagan sa programa sa Simana. Nining atong programa nga Nuda Biritas o sa nandan gusto ko mga mustade kaninyo may hapon subli o ang atong palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro tunga-tunga. Muinit, mutugnaw, mulandong, unya day mulandong, unya day muinit sa, no? O sa nandan, ang ita nga managana kay lanin niya na karong mga panahon na matud pa sa mga mag-uuma sa kabukiran, ting-uwan na nining mga panahon na. Muna itong mga mag-uuma sa kabukiran, basta gani nga ting-uwan na, dagan na kay ipananom niya na. O, di man sa advisable mananom ta uga kay yuta kay mamatay man ang ato itanom. So kung basa-basa na nga ni ang ato mga kadaplinan kayutaan ang ato mga umahan, so makita nato pipila ka buwan makurat na lang ta dagko na atong ipangtanom kitanom na panahon sa taliuhan. Ingon na ang kinabuhi sa ato mga mag-uma. Kunya ang ato mga kinabuhi po sa ato mga mag-uma sa pagkakaroon na ng orasa ay nakaluto na og saging para i-snack, para timo-timo, maglungag og lutya, lami kang kinabuhis bukid ay o kay kining layo ka sa temptasyon ba, walay maingon nga pare mag-setting ta dire, wala na. Oo, okay, karon po na mudawat ta sa atong mga pauta nagikan sa atong mga sukintig paminaw. Good afternoon, subli sa atong mga diehard nato nga mga tigpaminaw nila ni Ma'am Fee Mundia, ni Ma'am Fee Galupi, ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Naay komentaryo, di man komentaryo siguro, pero akong paningkamutan mabasa nako kato nga gipadala ni Ma'am Elizabeth nga observation sa ato nga programa sa Nuda Biritas. Kagani na buntag usa sa ato mga tigpaminaw si Milo Ards ingon man to nga dunay iyang ipadala nga pangutana. Sige. Dunay iyang ipadala nga pangutana dinhi sa Nuda Biritas. So ato lang pong huwatan ang pangutana ni Milo Ards nga tuwa sa malay-balay siya sa pagkakaroon nga nagsusi siya sa mga tinanom nga mga kahoy siguro. Okay, dito maglangan part. By the way, doon na tayo YouTube channel Oo. Ang YouTube channel ma-open na to ning musunod nga procedure. I-type lang Nuda Biritas CDO. Ako balikon. Nuda Biritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, mag-ilog og panggawas ang tanang gipost ni GC sa Nuda Biritas nato nga YouTube channel. So siguro nga masunod ninyo ang ako nga gipang padumdum kaninyo para madungog ninyo, ma-review ninyo ang ato ang gipanghisgutan sa makusapa. Okay. Dirita sa unang pangutana, ang unang pangutana, Nuda Biritas gikan ni Suroy ni Libs. Good afternoon, Sir Frank Mendez. Kompleto yun. Kung, asa na ba to? Adara. Kung ang igsuon sa namatay, buhi pa. Pero ang ginikanan sa apo, Ako balikon. Kung ang igsuon sa namatay, buhi pa. Mga magsuon lugar, buhi pa. Oo. Pero ang ginikanan sa apo,
maoy namatay ginikanan sa apo. Ginikanan sa apo. Libo katong kutaw ninyo ginikanan sa apo. Lugar anak unya nay apo. Okay. Mulaktaw ba ang mana diretso sa apo bisag na ay igsuon nga nag-assert? Mao ni ang pagpasunod sa mga kabilin gikan sa ato ang grandparents, hagdan ang style sa pagpasunod sa mga kabilin. Panalitan, sundon lang atong i-presentar nako nga tubag, no? Dili na to labdon o pinakasimple nga presentation agig tubag sa ibong pangutana. Kung mamatay ang kinikanan, no? Ang direct nga sumusunod niya na sigon sa mando sa atong balaod ang mga anak. Walay labot ang apo. Klaro? Alright. Kanang mga nakasunod nga mga anak, pagdagko na nila, naminyo sila, naanay sila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Nanganak sila. Unya, kining mga mao nga naminyo, naapod sila mga kabtangan. Pagamatay nila, adto po ka na mo paingon sa anak. Hagdan ba? Estilo. Panaog nga estilo. Ang apo, excluded gina kanunay. Dili na pwede bahinan tungod kining akong apo tangkopuha, liwat maning lulo, nanalugan, no? Liwat ni tatay, akong bahinan. No, sir. Ang balaod masuko niya ng imong gibuhat. Kay gidefine ubos sa atong Civil Code, New Civil Code of the Philippines, nga ang pagpasunod sa mga kabilin, mao ni mosunod. Maguna, compulsory heirs, kinsa man ni sila. Surviving spouse, legitimate o illegitimate children. Mao na gina sila ang giisip nga mga compulsory heirs, wa man magbutang dito ang grandchildren i-appeal. And therefore, it being excluded, dili i-appeal na to sa kwinta ang apo. Maghuwat siya siyang turno. Okay, kanang apo, meaning ako lulo, no? Na ako'y anak. Ang anak, nako, nakapangasawa o nakanak pod. Mao na to si akong apo. Dili pwede siya mabahinan kung mamatay ko. Exceptional kini kung akong isite. Pwede ba nga ang lulo mo donate nga to sa apo? The answer is yes. Panalitan lulo. Unya kay liwat man kayo kining apo. Nako, unya love nako ang apo. Natural na may mga lulo nga pabor-pabor. So unsa may mga kitabo? Pwede ba nga ako kining tagaan tipakan ko na siya o bisan og 25 ka square meters nga yuta kay lulo ko niya? Yes, in a form of donation. Pero kung pagpasunod sa kabilin, no. Dili pwede. Okay. Alright. Sige, salamat suroy ni Libs. Buras ka bata. Tadyo lang, ha? Ako pang tanaw na ko ning uban. Kay akong gihuwatan ako si itong ganina ba? Milo Arts. Alright. Sunod nga hatagan ako pagtagad dinhi ang lain nga gisango nga pangutana mao ni buras ka bata Nuda Veritas kung ang akong kontrata wala permahe sa HR pero nagtrabaho ko tinuod, pwede ba nila ko ilabay anytime o gulay explanation, Sir Frank? There is no categorical rule or law to that effect if you are asking the Labor Code of the Philippines. Kini nga mga discretion, nakasulod ka na sa prerogative sa management. Part of the management prerogative. Kanag-ingon nga, wala mo perma.
unsa bay wa mo pirma kay ang tanang mga transactions baya governing the performance of a certain employee within the office gikambya sa HR. Panalitan unsa man ang bot nimong ipasabot. Vacation leave, mabaya bot nimong ipasabot na wala permahe. Kay kasagaran, ang mga communication para sa mga empleyado should emanate from the HR. Before it will take effect, that form of communication for the employees within the office, unsay mahimo, pirmahan sa para binding ang inyong mga madawat nga notisya gikan mismo sa opisina. Kini bali, igon mo wala pirmahe. So doon na siguro kay buot perma. Akong i-review ang imong pangutana. Wala pirmahe sa HR pero nagtrabaho ko tinuod. Nalagay, tinuod yun. Kanya na tinuod nga trabaho. Sama na mo. Hininga mo ang trabaho part, dili ni pwede magtalagoy ka. Kaya magtalagoy ka, magtrabaho ka, dili mo tingog. Oo, away ka tingog. Di ba? Dili pare sa inyo. Lamo-lamo mo CR. Ang CR, kapilera pag CR, no? Unya dugay kay makabalik. Binhi sa broadcast, diferensya. Kaya magtalagoy ka, maglakaw-lakaw ka dito sa gawas, di pwede. Oo. Muning klaro nga transparent. Dili pareha ni mga transaksyon sa gobyerno. Alright, kadyot nagtrabaho ko tinuod, pwede ba nila ko ilabay anytime o walay explanation, Sir Frank? Di man siguro. Ako pa iboon nga, di ka basta-basta malabay. Ako, manager ko, walay manager sa Iligan. Walay manager sa Iligan. So, gamitin mi sa Manila. Frank, pwede ba kami mag-manage sa Iligan? Naku, dili ko pwede because ang akong interpretation, kung adto ko sa Iligan, magpa-manage sa usa ka FM station, to ako dito. Sana hindi na kailangan nga na i-remote control mo lang ang management. Mo na iyang sulti. Pero, nag-insist ko nga, ma'am, ay na lang ko ibutang dito. Kag-iskoy lang ko, kining dinhilang ko sa Cagayan de Oro. Mogay ako nga pag-explikar. Diha lang ko sa Cagayan de Oro. Dito man mismo Makati gamitin na ito. Moto nga sitwasyon. Na katugod og boto noon gasukol ko. Pero pakimaluoy man to. Nako, wa man ko nila abuga, wa ko nila ingong ayasen ka na kanto sa hulod sa Manila. Wala man. O, nakasabot po ang HR. Lugar, siguro ang mensahe nga akong i-relay diha kaninyo mao nga, ang HR tao ba po na sila magkasabot. Wa mo kay manager sa Iligan. Kanadto mga panahon na. So gusto niya nga ipatabok-tabok ko dito sa Iligan. Kabalibad ko kay maapektahan akong pag-eskwela. May itong niya din sa Cagayan de Oro kay usari atong naon. Dapat ugbot na ako pa to. Siyang sukol gini si Frank ha. Balibad ka. Manghita ka pagi ha. Tawan. Waman. Pag uli na ko din sa Cagayan de Oro, gadahon man ko nga doon na yung sundod akong memorandum. Wala biyapod. Depende lang siguro na. Depende. Gikan ni Seth Owen Nals, Nuda Veritas. Question. Legal ba nga ang silingan magpasurbe nga wa ka pa pahibawa, wa ka pa hibalo, unya ilug-ilugon dayon ang boundary? Dili pwede. Pahibawon. Kay primero ngano nga ato ipasorbe ang atong utlanan tungod kay nabalhin, di ba? So unsay remedy kung nakita nimo nga ang muhon nabalhin dito sa imuha nga side, lugar ni hiyos ang imong property imbis nga budako, galibog imong kutaw, naunsa ba ning gagamaa? Ang remedy na mao nga magpa-resurvey ka sa geodetic engineer. Katawag ko nag-validation survey. Okay?
Ang geodetic engineer, familiar na usala na kakidhat. May bawaan na dayo nila nga na ay binuang ortinunto. Na uga kanang pagbalhin sa muhon, ato ng timanan, nag-istorya na ko ninyo dinhe, natong miagi nga episode nga, kung hilabtan na to ang muhon, atong ibalhin, ilabi na kun, paghilabot na to sa muhon, pagamyo na to ang property sa atong silingan, naafektahan ang atong silingan. Natural, mangutan na siya sa ko galingon nga naman criminal ka na siya. Subli, usa ka na ka-criminal nga ak. Pwede ka mapriso kung balino nimo ang usa ka muhon, duha ka muhon, or huroto nimo ang mao nga muhon sa pagbalhin. Ato nang timanan. Mubitang na usahin na tumiagi semana na kinukto ko nga, naabay nakakatunin niya ang atong programang Nuda Veritas. Kaya basig wala. Taon-taon din nga programa, gusto na ko nga, kamo mismo, nakakatuon na sa atong nakasubay, nakamugmayo, may bawaan na ninyo, nakatabang makinis sa inyong kagalingon o wala. Ano importante? Nganong naminaw man mo, kaya gusto ka mo makakaton. Uy, katong nawala sa mapa nga tigpaminaw na to, diduol gid siya sa amoa. Dili ako yung giduulan. Si Sir Frank ba? O naman ko kadungog. Kaya tigsunod mo ko sa Nuda Veritas, gitugon ko sa pagbalik to siya. Ingna, naanami sa Gold Radio FM. So, para sa kasayuran sa ato magadamino sa pagkakaroon, niya natakaroon sa FM Radio, Gold Radio, 103.9 MHz FM. Timanin ninyo, pakishare lang. Kaya katugod siya, ako na ibawang kaniadto pa. Siya, Sir Frank, kanang imong programang Nuda Veritas. Pag alas 3, muna gikos trabaho, puyo ko sa balay. Naan ako na siya notebook, kaya iyang ilista ang atong mga diskusyon, iyang inot. Munang gusto na ko, nga sa tanto niyong sunod-sunod, pagpaminaw ninyo sa akong programa, naakamoy na po o nakatunan. Buhatan nga ninyo. Iyang ngalan si Kid. Kid, may hapon mo. I hope na nakatultul ka na sa Gold Radio sa pagkakaroon. Alright. Nakajut lang ha. Nangutan na siya, legal ba ang silingan magpa-survey nga wa kapahibalo? Hila may bao. Kay maaway man o dili mapahibaw. Munang usahay risky nga itong mga silingan kay na itong mga silingan nga laig buot. Ibalin man ha? Nanalugar, isog kayo, isog. Pero tinuod siya, may problema. Siya man gabalhin. O itong gabi siguro, yung gikuy-kuy itong usaka muhon. Okay, nalasig, salamat kayo ha. Unya ilug-ilugon dayon ang boundary. No, kinanglan gyud nga naay muhon o way ilug-ilog sa boundary. Kay ma-charge ka na og trespassing. Alright. Kondrado Bonghay Lirupan. Nuda Veritas, Sir Frank, kung ang yuta nimo gikan pa sa imong apuhan, pero walay klarong papilis, mapildi ba gihapon ka? Mapildi ba gihapon ka? Ug way klaro nga papilis imo pangutana, kinahanglan na agi klaro nga papilis. Atong i-illustrate na, kadjot lang ha. Ako lang gi tanaw nako og kining uban na to, no? Asa na ba to? Adara. Kung ang yuta nimo gikan pa sa imong apuhan, pero walay klarong papilis, mapildi ba gihapon ka? Ug wa kay klarong papilis, unya judicial ang proceedings, dili lugar siningkahay, dili pa isugay, mapildi ka. Kaya dito sa korte, ang basihan sa aksyon sa korte, ebidensya. Dili mag-istorya. Ebidensya. Karon, ang saan nimo pag-prove? Nga kanang yuta si imong apuhan imo.
Ingnon nimo nga ako ingon mo gusto ako lulusawa pa mamatay nga imo na loy. It should be documented. Kung ihatag man panalitan, so in a form of donation, di ba? Now, lulo man imong abot ipasabot ha. Diyon. Gikan sa imong apuhan. Lulo ni, lulo. Kanang pag-transmit sa property, gikan sa mga apuhan, paingon dito mismo sa anak. Ipagi ka na sa extrajudicial settlement. Okay. Diya sa extrajudicial settlement of estate, no? Unsay buhaton. Bahin-bahin nun, tipak-tipakon ang yuta. Amot ipasabot, ipasurbe. Aron masukod ang managsamang gidakon sa luna sa yuta. Kuha ni mo, palitan karon. Napulo mo ka igsuon. Napulo po ka hektarya. So para gyud angay, ipasukod na to na sa private surveyor. Gitawgo na og subdivision of lots. Okay. Diha, ma-identify dayon ang gidakon sa luna sa yuta nimo. Hibaw-an sa nimo, asa ga patubang ka ng yuta. Tuo ba sa norte, tuo ba sa este, kay mao ka na ang isuat sa titulo sa yuta. Alright. Nahuman ang survey. Nabahin na sa pulo ka igsuon. Kung sa sunod nga buhaton. Ang sunod na to nga buhaton, mao nga mabayad tag buhis. Alright. Atubang kas BIR, estate tax. Tumano nimo ang tanang requirement sa BIR. Unsay mga gikinahanglan bayad ka, estate tax o documentary stamp tax dito sa BIR. Before paying that, i-require ka sa pag-comply sa ubang mga requirements. Kibaw ko doon ay ubang mga requirements, including transfer tax. Okay? So, nibalik ka na sa BIR. Pagbalik ni mo sa BIR, nakumpitong tanan, moingon ding BIR na kanay certificate for registration. Tawag nag-certificate authorizing registration car. Alright. Kana nagpasabot nga pwede na nimong irehistro ang imong bahin nga yuta. So pag-rehistro ka na dito opisina dito sa Register of Deeds, nakapangalan na dayon kana nimo kay bahin namang kana nimo. Pinagi na mo nang kaligunan nimo nga nagupot ka sa baong propiedad sa yuta. Wa nay makapildi nimo ni ana. So pag abot mo dito sa hukmanan, ipresentan nimong titulo sa yuta, mingon ang huwis, kini mo'y akong ipangita, daog ka na. Dili pwede hurim-hurim. Dili pwede hurim-hurim. Kana mo'y pinakasimple. Kana pagbalhin sa pangalan. Unya gamay na kay pulo man mo kay suon. Natipak-tipak ka na, 10 hectares, bahin sa napulo. So equivalent to 1 hectare each. Di ba? Sino na lang kasimpol? Okay, kadyot lang kayo ha. Kadyot. September ko, Nuda Veritas, ako kauban sa work, nisakay og bus. Apan, gipanaog siya kay kulangan iyang plite. Pwede ba masumbong ang bus? Dili sab. Kana pagsakay sa bus, you must be prepared. Nga mo nang plitehan. Kay kung atong i-allowed ka na nga practice, nga kulang sa plite, unya pugsong yun pagpadawat, mapurdoy. Wanay kapalit og krudo sunod. Di na makadagan ang bus. And that is part. Kanang pagsakay ni mo sa sakyanan panalitan, kontrata man na.
Isakay ka. Mag-obligar ang driver pag-deliver nimo og asa kang dapita. And that is part of the contract. Lisod man o kulang imong plite. Masuko ka man siya nga, sir, kaning imong plite bitaw kulang. Di ba, Divisoria ka, sir? Divisoria ko. Diri ka lang sa akon, ikanaog na ko diri sa Tagwanaw, sir. Sugot ka. Nga naman, kulang imong plite, sir, oy. Ingon lang na prinsipyo. Kadyot lang, ha? El Guerrero John Macas. John Macas. Noda Veritas. Naalang ko'y question, Sir Frank, nganong bulahan man kayo kang maka-graduate. Sani? Nganong bulahan man kayo kang maka-graduate ka og mag-universidad sama sa Sibier kay na ako'y silingan na pobre siya apan iyang mga classmates ni Asenso og ilang gitabangan ilang classmate nga nagkalapait nganong sa mga public high school wa may ing-ani nga tinabangay. Di na ko ni matubag. Oo. Magliso, ikaw, John, ikaw si o kayo ha. Ilan na nga sabot-sabot. Masino na ay mga ilang fraternity ba? O, na ay frat. Di na ko ni ma-categorical ang akong pagtubag na magtinabangay. Na may uban na may uban tinuod man na. Pero sa high school, di ka mag-expect na mugimok ang tinabangay diha. High school pa man. Oo. Siguro pagka-college na may ubang mga college graduate nga wala kay makakulukar sa ilang panginabuyan. O sige lang og saksak sa barahan diha sa ubos sa punuan sa mangga. Iyan ang kapalaran. Nagitaw pod nga tapulpol. Nagitaw nga tapulpol. Okay, sige. Lain po ni si Kuan o John. Alright. Si Chang Jackie. May hapon, murag ako mama, Sir Frank, nga maminaw, nga walay nahibawan. Kay matulog pero ang radyo nako nakauni mo. Mo ba? Sayang kayo. Sige tang tagaw ta, hoping nga masabtan nila ang gipagtimanan nilang atong mga diskusyon. Unya di ay, himan-himan, natulog di ay, akalain ba kayo ni si Chang Ki Jackie. Maayo hapon, murag ako mama Sir Frank, nga maminaw nga walay nahibawan, kay matulog pero ang radyo nakauni mo. Oh. Mga sige mga gutsinanggo ning uban nato mga tigpaminaw di ay. Oo. Labi-labi ka. Nala sige. Kadyot lang ha. Akong tinguhaan ako nga mabasa nako katong text ni Ma'am Elizabeth Baselgo kay usang maguni siya sa mga diehard nga tigpaminaw. O akong paminawon ang ihang observation, yang komentaryo sa atong programa. Sigurado ko tigpaminaw gini siya. Dili ni pareha kang katong ganina si Chang, yang mama. Maminaw diri sa Nuda Veritas pero natulog. Unsa man na pagkasabot? Oh. Okay. Niya ha. Tigpaminaw mo na to ni si Ma'am Elizabeth Baselgo de Dapita sa Lumbia. May hapon ni mo diha. Nagpadala siya og observation sa atong programa. Sukat pa ni kanadto nagasunod. Lunod patay nga nagsunod din sa atong programa. Gasabto niya. Dili parehan ninyo. Ha? Niya atong paminawon ha. Okay. Kadjot. Sa akong bahin, sir, dako natabang ang programang Nuda Veritas.
sama sa pag-release sa titulo sa akong yuta nga pila ka tuig wala ma-release. Kita mo na. Pero sa imong tabang na-release diretso unya kadto sad akong deed of donation nahimo sad nako. Salamat kayo. Kita na ninyo. Ano man tungod kay naminaw. Pagtulon ani oy. Nga kung maminaw mo din sa Nuda Veritas, kaanog na Oy, kung mag-eskwela mo, o may tugod din yung mga mahal ba ang unit na ini. O may din ka libre. No? So, na si Frank, dala mo ng pamuy-boy. O dili, oy, usultin lang ko tinood. Diba? O, ayaw tulog-tulog Si Chang Jackie mo yung nagasumbong. Yang mama, sige paminaw sa Nuda Veritas. Pero tulog, gaping-piyong ba? Oo. Nakahinano ka, di na ka makasabot sa gipag-iskutan pag-explain ni Sir Frank. May isa ka naman, ina na mong mama, Sir, Ma'am, sa ba ka, naminaw ka o tulog? Ako lang may palungon ng radyo. Di ba? So, gilingan Oo, tanaw si Ma'am Elizabeth. Nakakaton siya. Mo na ning iyahang bunga sa iyahang pagsunod-sunod sa atong programa. Sir, dako natabang ang programang Nuda Veritas sama sa pag-release sa titulo sa akong yuta nga pila ka tuig wala ma-release pero sa ibong tabang na-release diretso. Unya kadto sang akong deed of donation nahimo sad nako. Salamat kayo. Kita na ninyo. Sige, thank you po, ma'am, no? Sa imuhang pag-appreciate din sa ato programa. Lipay po kayo. Garbo, namo na, no? Nga naabay inunta na ay output ang ato ang programa kining Nuda Veritas. Dili ni malimtan sa mga tao, labi na katong atong mga kaigsunan naka-enjoy sa benefit sa programa nga Nuda Veritas. Okay. No, si Chang Jackie isa nga murag ako mama Sir Frank kanaminaw nga walay nabawan. May muot ko. Kining pagkasulti niya nga murag ako mama Sir Frank nga naminaw nga walay nabawan kay matulog pero ang radyo nako nakaon nimo. Oo. Okay, good afternoon ni Richie Hinita. Din napita sa Kamamanan. May hapon ni Bodeche. First time ka nga nakadungog, nakapaminaw siguro din sa atong programa. Kini si Richie, empleyado ni sa asa ba katong hospital tuwa ditong napita sa Taguluan. Sige, thank you. Niya si Chang Ki Jackie. Asa man dapit Sir, Ma'am, kining imong mama karon o kay tulog-tulog ha. Mino karon imong mama. Ma'am, mayong hapon nimo diha. Ayaw tulog-tulog ma'am. O ayaw taon kay pakaban kining mao nga programa. Sayang kayo, sayang. Okay, nalasige. Dili biya nalim ni. Dili nalim. Alright. Sige. Kato si Arilaksi, no? Akong giwatan niya pautan na wa man siya makapadangat sa iyang pangutana dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon. Ambot og unsay hinungdan basin og busy sa siya dinhi samtang ga monitor dinhi sa atong tulumanon. All right. Ni ay lain nga sitwasyon dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon. Subli, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Lapita sa Lumbia, no? Landong-landong ang palibot niya mo init sab. Dito sa Lumbia bay, kung magdagom sila unang tugdunan sa uwan, mura man og nakaduol na sila sa bukid. Parihara na sa palas baungon kang Ma'am Fay Mundia. Diyon. Pili ko kung sa labing dali nini nga ma-explain ako kini nga maong pangutana.
interrelated actually. Kung makadumdumon, ato may aging episode, istorya ta sa usa ka problema. 50 anyos na siya nagpuyo sa usa ka luna sa yuta. 50 anyos. Na unsaon niya pagpanag-iya? 50 anyos, wa siya titulo, wa siya tax declaration. Kini ako itakol karon nga puna. 30 years nga nagpuyo, pero laing tao nakalukat sa tax declaration, tax declaration certificate, tax deck. Atong primero, last week, nag-istorya ko, 50 years nga napuyo, wa say tax declaration, kunya dayon, 50 anyos siya, no? Wa titulo siyuta. Kini, nagpuyo siya og 30 anyos, doon ay tax declaration, pero laing taong gatagiya. Alright. Unsay paagi. Nagpasabot baga katong naghupot sa tax declaration, siya ang automatic nga mo'y tag-iya sa yuta. Nga napuyan ni mao nga sender, 30 years. May pag-asa pa ba ang nag-stay, nagpuyo, o 30 anyos nga makapanag-iya sa luna sa yuta? Kay nabalaka man siya nga, naitaw nakalukat na og tax declaration nga laing tao selbi. Talagsaon rin nga sitwasyon. Alright. Atong i-illustrate og mayo para masabtan sa itong mga sukintig paminaw. Ang present nga occupant, kini na puyo for 30 years. Ikaw, mo'y dunay dako nga chance nga makabaton og titulo sa yuta. Free patent title. Nga naman, pwede ni mong ma-invoke, pwede ni mong ma-explain dito sa opisina sa gobyerno, sama sa DENR, nga nagpuyo ka for 30 years. Mangayo ka lang og affidavit og certification, apil ang barangay. Pwede ka usab makasecure og tax clearance, tax declaration. Kaya ikaw man ang naadiha, 30 years. Kung imong ikapamatuod sa DENR, pag atubang nimo dito, interview ka, gisukit-sukit ka og maayo. I-establish gayon nga, naakadiha for 30 years. Base sa mga certification, mga affidavit sa imuhang mga silingan, apil ang barangay kapitan. Mga silingan nga sikbit na ning imong ipuyan. Ayog apil tong silingan nga tabo ka pa speak ka sa pa. Bato'y labot sila. I-prove lang dito nga 30 years. Kaya ang DENR nakasabot sa sistema niya na. Angayan ka ba hatagan o free patent title or dili? Pero kung natong i-prove dito, 30 years kang kapuyo, tuod na ay tax declaration, ikaw ang adunay superior right. Nga naman, ikaw may nakatungtong sa mong luna sa yuta. Sulod sa katluan or 30 years. See? Na, kung makonbinser ni mo, sigurado ko, makonbinser man yun, ang maong DENR. Mag-ingon din ka, Sir, nagpuyo ko 30 anyos. Ako i-invoke ang maong balaod kanang gitawag nga acquisitive prescription. Kay 30 anyos na ang imuhang paglingkod-lingkod, pagdaro, pagpuyo ni mo diha uban sa imong pamilya. Way duduha ang DENR. Malipay gid sila. Ha? Mao di ay ikaw di gatika diha. Nakalabay ba ko
dunay namo po diya sa mais, unya dayon ga ko naga luto pag yun, gilungag pag yun, nakakaon mga niko, na lugar, no? Sabi tawag na nga term din ni maglungag o mais, ang amo dito sa Cebu, sinunad man na. No. Lami kayo. Pag-prove ni mo na mingon ng DNR, okay. I-comply lang ni mo kining ubang mga requirements. Daog na. Imo na. Naa na titulo, free patent title. 30 years ni mo pagpuyo sa maong luna sa yuta. Itawag ng extraordinary acquisitive prescription. So pa may mong kakagulan diya. Pasag di ka itong gahupot o lain nga tax declaration, yung sa masabto niya. Wala i-state o asa ning tawhan ang ay nahibaw ala niya nga doon ay lain nga gahupot o tax declaration. So, kitang mga yanong mga mag-uuma, ilabi na diya sa kabukiran, nanawagan ko ninyo. Imong sutaon ang inyong tagsa-tagsa ka mga katungod. Kining inyong gilingkuran, gihuptan, giposisyonan nga mga luna sa yuta. Klaruhon ninyo nga mainyo ba ni? Aron dili sayang ang atong pagpaningkamot o kahago. Dining atong maong luna sa yuta. Kaya din sa sentro sa ato, baila sa mga urban center, na ay usura ba ni? Nga, ang present occupant, taon-taon na nga nagpuyo, more than 10 or 15 years. Kunya doon ay mutungha lang nga tao nga nagdala og titulo sa yuta nga iyan na kuno. Ambot og asa makuha na namaong titulo. Mahimo ba day na? Munang malalis gyud. Kalit lagbuto. Na ay mga nag-speculate na ini. Malakas silbi na ay koneksyon. Diha mismo sa mga ahensya nga mga hingtungdan. Ug mao ni ang duda sa uban. Ako wa man ko magduda kay masuko na po na sila basig malaan pa tang destabilizer. Ino na ng sitwasyon. Diba? So, ma-relate ra kini sa previous na to nga gihisgutan. Kato siya 50 years, niya na ay tax declaration. Pero way titulo. Gi-secure pa dito sa DNR. Kini siya 30 years, ang tax declaration, gi-claim sila yung tao. Siya, way tax declaration. Panikamuti. Panikamuti. Kaya dili biyan nalim ko magtikad ka. O plitang karon. Ubos sa itong balaod sa, kuno ako masip, sa Public Land Act 141. Minimum of 12 hectares. Residential free patent title. Dako na na, uy. Sa ato mga kabukiran. Dako na na. Mao ka na nga kasagaran sa ato mga mag-uuma. Ilabi na ditong dapitas wao. Matingala mo. Halos tanan nga mga kagaisunan na to ditong dapitas sa wao. Mga yutaan. Okay lang lugar. Makaingon og 1 hectare? No. More than 10 hectares kasagaran. Abot pag 20 kapin ang uban. Manong yutaan na sila mga dato ang mga tao ditong dapita sa wao. Linugdangan ka na sa free patent title. Way makalupig sa wao sa pagkakaroon. Nya ang krasada karon kuno, doon ay nakasulti na ko. Pwede ka na. From here, makadirekta ka ditong dapita sa wao. Sa una mo, agi ka pagbukid nun. Mutuyo ka pa. Hapit pa ko makauban na nga biyahe nga kadlawong dako. Tambong magatos kasal.
Wa ko musukot kanadto pa to. Wa pa ma-develop. Pag-abot ni Digong, resulta sa build na connect na. Basta sutoy-sutoy ang mga tao. Mga dato na sila part kay doon ako'y classmate ni anak. Land Cruiser iyang service. Dato. Oo. Every time makita mi kay dagamatong kwarta mga snack. Nanimahong adlaw. A-farm good siya. A-farm good siya. Ambot og asa naturon. By this time siguro kay magwang na ko to og gamay. Naulahi man siya sa college. Pero bahala lang tiguwang ta basta kay sapian pa. Ang problema bisag bata ka pero wa pa kay Jesus Maria. Lisod, di ba? Mao na ang pagadabuhi dihang dapita sa wao. Mais, grabe. Okay. Mao na lang na ang akong i-report na ko diya kaninyo. Akong gihutuwatan ako itong tao si Milo Ards. Ambot o basin o gaputol o kahoy kay iyang tuyo. Delicate siya dito sa malibalay kay iyang susihon ang iyahakuno nga tinanom. Wa mo isulti kung sa igitanom. Di po siyabo. Kaya man mo turok na siyabo diha o ato'y tanom siyuta. Oo. Mga kahoy lang gid siguro. Anyway, magpasalamat lang ko, no? Nga ang ito mga suki na to nga tigpaminaw sa gihapon pilit yung kanunay nga nagsunod din sa ato nga programa nga Nuda Veritas. Nag-ingon ako, nakahinuktok ta nga unsa ba nakatabang baka nga itong Nuda Veritas? Kay gusto na ko nga ma-rehistro silang tagsa-tagsa ka mga huna-huna ang atong gipang tagaw-taw dinhi kay lisod na kayo o mulabay lang sa ilaha nga dalunggan. Okay, kadot lang ha. Wa ba ko'y nasailuan, pwede ba masumbong ang bus company kay gipanaog daw siya sa hilit na lugar hilit nga lugar pa east na mulagi kamo musakay mo kinasiguro nyo plate ha. Okay, para dili malalis. Kay kung ang pasahero palitan ang sakyanan karon capacity 30 ka mga passengers. Kunya pulos kulang inyong plate. Di kita masinso. Di kita masinso na kapurisyo bagi kayo, no? Sir, pili plate CDO to hingog. Mauna butang talang kuan 20. Kuan raman sir kining G's ramani. Sao man nimo? Nya sunod usan nga pasahero. Plate sir, plate kolekta. Nganong G's ramani? Kuwa mo kay kwarta sir. Pagkahilis na nas guma, what ay kapalit og guma, i-replace na atong guma sa ligid nga kining di paseroan. So matingalan na lang tawa na magdagan ang katong truck nga aircon, gwapo kayo nga truck. Wala kay wala kapalit kay pulos short ang gihatag nga plite. Yeah. Lisod kayo kung mauna nga ito ang himuon. Bisag asa, kumplito gid ang plite. Sakay kag barko, sakay ka og aeroplano. Oo. Ayaw, kita, magsakay ta gani o sa kasakyanan. Ato na nang giplano ang tanan. Unsa man ang plano? Pilay plitihan. Oo. Pila ba ang atong bayronon? Maman na siya. So, pagsakay ni mo na expected nga makaplite kag insakto. Dili kay maglisutan na lisod, ha? O dili na to na paandon, ha? Nga practice. Ayaw, paanda ka na practice. Alright, dala sige. Tanaw na ko kung sa paning lain na to din, eh. Kay, aron nga,
walay mahay ganid ning ato ang pag hisgot sa makausapa dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Kiyot lang ha. By the way, doon na tayong mga laing pamaagi para makapadangat mo sa inyong mga pangutana. Gisulti ko ni, nalimtan ko lang, no? Para sa uban na ito mga tigpaminaw, katong mga lagyo nga mga dapit, parang yun nga makatampo, makapil ka mo, makapangutana ka mo, din sa programang Nuda Veritas. Mahimo nga inyo nang ipadala sa kuryo. O sa post office, ambot na ito ipasabot. Ha? So, pwede mga lagyo atong dawaton pag-abot na diri sa Radyo Ultra. Baywa natin kung pananog oras din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Importante atong basahon ang topic isgutan ni Ma'am Gerle karong gabi din sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Muning musunod. Ang topic, tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Akong balikon. Tungod sa pagka-immoral, nagbasol ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao. Kini nga tema, hubaron, diskasan, hisgutan ka na ni Ma'am Curly Gualberto Swan. Karong gabi, alas 6:30 sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw uban ni GC James diri sa Pikas nga Lawak o igon man pod ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives. Ingon man pod ni Kagawad Aga Swan, padayong Pilipino minority member sa City Council din sa atong syudad. Kami magaingon nga ang kinabuhi sa atong kun ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong ipili. Nagasalamat ug maayong hapon. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas. Ang gidayig sa